Ako si Joren, 22 taong gulang, isang hamak na trabahador sa isang bodega ng kahoy sa lalawigan ng Quezon. Lumaki ako sa hirap, kaya maaga pa lang ay natuto na akong magbanat ng buto. Wala akong natapos. Elementarya lang ang naabot ko dahil maaga akong naulila sa ama. Ang ina ko naman ay may sakit sa baga, kaya ako na ang tumayong haligi ng tahanan para sa nakababatang kapatid kong si Mariel. Araw-araw, gigising ako ng 4:00 ng madaling araw para maglakad ng halos 1 oras papunta sa bodega. Doon ako nagbubuhat ng troso, nag-aayos ng mga tabla, at minsan ay ina-assign sa pagputol ng mga kahoy gamit ang makinang lagare. Mabigat, mapanganib, pero walang choice. Kailangan kumayod. Pero sa kabila ng kasipagan ko, hindi ako nirerespeto ng mga kasamahan ko. Lagi akong tinatawag na batang amoy pawis at pinagtitripan sa tuwing may pagkakataon. Minsan, sinasadya nila akong tapunan ng alikabok o itulak habang may buhat akong kahoy. Ang pinakamasakit, mismong amo kong si Mang Ruben ang tila nangunguna sa pambabastos. "Hoy, Joren! Bilisan mo nga dyan, para kang pagong!" Sigaw ni Mang Ruben isang araw habang bitbit ko ang kahoy na halos kasing laki ng katawan ko. "Di naman to biro, mabigat po talaga, Mang Ruben," tugon ko habang nanginginig na ang tuhod ko sa pagod. "Ang dami mo pang reklamo, kung hindi mo kaya lumayas ka na lang," sabay tapon ng yosi sa harap ko. Pigil ko ang luha ko. Para akong basurang tinatapakan kahit araw-araw akong nagpapakamatay sa trabaho. Sa isip ko, hanggang kailan ganito? Wala na bang awa ang mundo sa katulad kong salat sa buhay? Isang gabi habang pauwi na ako, nadaanan ko ang isang lumang punso sa tabi ng masukal na daan sa may gubat. Matagal na akong dumadaan doon, pero ngayong gabi, tila may kakaibang lamig ang ihip ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Bigla, may narinig akong tunog. Parang maliit na halakhak. Hihihihihi. Napahinto ako. Walang ibang tao sa paligid. Sinipat ko ang paligid pero walang makita. Sinundan ulit ng kaluskos na tila may gumagapang sa damuhan. Dahil sa pagod at takot, pinilit ko na lang bilisan ang lakad ko pauwi. Pero sa pag-uwi ko, naramdaman kong may nagbago. Ang dating barong-barong naming bahay, tila mas maliwanag. Ang ilaw sa loob, parang ginto ang ningning. At ang ina ko, bigla na lang nawala ang ubo niya. "Nay, okay na po kayo?" tanong ko. "Ewan ko, anak. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Ngayon lang ulit ako nakahinga ng maluwag." Sagot niya habang nakangiti. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang nangyari. Kinabukasan, paggising ko, may isang kahon sa may paanan ng aming pinto. Nang buksan ko, napuno ng gulat ang mata ko. May laman itong pagkain, gamot at ilang supot ng bigas. Wala namang nag-iwan. At sa loob ng kahon, may isang maliit na sulat sa papel na kulay dilaw. "Para kay Joren, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Kaibigan mula sa lupa." Napaupo ako sa sahig. Sa unang pagkakataon, may umalalay sa akin. Pero sino? Paano niya nalaman ang pangalan ko? At bakit kaibigan mula sa lupa? Simula noon, lingid sa kaalaman ko, binabantayan na pala ako ng isang nilalang na hindi tao. At sa kanyang lihim na tulong, unti-unti akong babangon mula sa pagkakawawa. At makikilala ko ang hiwaga ng mundong hindi nakikita ng karaniwang mata. Pero sa likod ng lahat ng ito, may kapalit. Dahil ang bawat tulong ay may kalakip na hinihingi. Kinabukasan, habang naglalakad ako patungong trabaho, dala ko pa rin sa isip ang misteryosong kahon at ang sulat na iniwan. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Sa isang iglap,
parang may gumabay sa akin. Isang nilalang na hindi ko man nakikita. Tila gusto akong tulungan. Pagdating ko sa bodega, agad akong sinalubong ng panibagong pagsubok. Hoy Joren, maghugas ka ng inidoro sa opisina. May sumuka daw doon kagabi. Utos ni Mang Ruben na tila sinadya na naman akong yurakan sa harap ng lahat. Tumawa ang ibang trabahador. Magaling si Joren dyan, sanay sa amoy kalye. Sigaw ng isa. Pilit kong kinain ng kahihiyan. Umiling na lang ako at tumuloy sa inidoro, dala ang tabo at palanggana. Habang naghuhugas ako, nagsimulang umikot ang ulo ko. Hindi ko alam kung dahil sa amoy, gutom o puyat. Sumakit ang batok ko at sa isang iglap nawalan ako ng malay. Pagdilat ng mata ko, wala na ako sa loob ng CR. Nasa isang madilim na bahagi na ako ng bodega, sa sulok kung saan nakatambak ang mga sirang kahoy. At sa harap ko, may isang maliit na nilalang. Mga 2 dangkal ang taas, kulay kayumanggi ang balat, malaki ang mga tenga, at kasing ningning ng brilyante ang mga mata. Hindi ako makapagsalita. Joren, sambit nito sa maliit ngunit malinaw na tinig. Ako si Dago, isa ako sa mga duwendeng nakatira sa ilalim ng punso na araw-araw mong nadadaanan. Napaatras ako, nanginginig. Huwag kang matakot, sabi pa niya. Matagal na kitang binabantayan. Alam ko ang hirap mo. Alam ko kung paanong inaabuso ka ng mga tao rito. Hindi ito tama, kaya ako na ang kikilos. Ano to? Panaginip pa ito? Tanong ko. Higit pa sa panaginip, totoo ako. Pero hindi ako nagpapakita sa lahat. Pinili kitang tulungan, Joren. Dahil mabuti ang puso mo at hindi mo ginagantihan ang mga nananakit sa iyo. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang nalunod ako sa mga sinabi niya. Isa siyang duwende at gusto niyang tulungan ako? Paano mo ako matutulungan? Ngumiti si Dago. Sabay abot ng maliit na itim na pouch na tila yari sa balahibo ng hayop. Ito ang unang regalo ko. Mutyang pinagpala. Ilagay mo sa bulsa mo sa kaliwa. Hindi ka mapapansin ng mga masasamang tao. Lahat ng galit sa iyo, unti-unting matatakot. Pero tandaan mo, huwag mong gamitin ito sa masama dahil ang kapangyarihan may hangganan. Pagbalik ko sa kamalayan, nakahiga ako sa isang banig sa likod ng bodega. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero nang kapain ko ang bulsa ko, nandoon ang pouch. Mabigat ito sa kabila ng maliit nitong sukat. Sa loob, may tila butil ng batong kulay itim na may mainit na singaw. Pagkaalis ko ng bodega ng gabing iyon, nadaanan ko ulit ang punso. Biglang may malamig na hangin na dumaan. Ang mga dahon sa paligid tila sumasayaw. At sa isang saglit, narinig ko ang bulong ni Dago sa hangin. Simula na ito, Joren. Hindi ka na nila malalapastangan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, si Mang Ruben ay hindi sumigaw sa akin. Nakatingin lang siya mula sa opisina, tila kinikilabutan. Isa-isang umiwas ang mga kasamahan kong dati mapangalipusta. Parang may hindi maipaliwanag na takot na bumal sa kanila. Muli akong napatingin sa pouch. Doon ko naisip, totoo ang duwende. Totoo ang mutya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may tanong pa rin akong kinakatakutan. Ano ang kapalit ng lahat ng ito? Lumipas ang ilang araw na tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako sinusumpatan ni Mang Ruben. Wala nang nagbubunganga, wala nang tumutulak o nananaboy ng alikabok sa akin. Tahimik ang paligid tuwing dadaan ako at para bang may hindi maipaliwanag na pangamba ang lahat sa presensya ko. Pero habang ako'y nakakaranas ng kakaibang kapayapaan, nagsimula naman akong managinip ng paulit-ulit. Sa bawat gabi, ako'y nadadala sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Maliwanag ito. Pero hindi galing sa araw o buwan ang liwanag, kundi mula sa mga kristal na nakasabit sa kisame ng kuweba.
Naroon si Dago, kasama ang iba pang duwende na hindi ko pa nakikilala. May matangkad, may pandak, may matanda at may mukhang bata. Lahat sila ay nakatingin sa akin na para bang may hinihintay. "Joren," sabi ni Dago sa isang gabi ng panaginip, "nagsimula ka na sa daan ng kabutihang ginagabayan ng sinaunang nilalang. Ngunit tandaan mo ito, hindi lahat ng duwende ay gaya ko." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "May mga duwendeng sakim, masasama at nabubuhay sa galit. Kung mabalitaan nilang ikaw ay pinoprotektahan ko, baka lapitan ka nila para alukin ng mas mabilis na kapangyarihan kapalit ng iyong kaluluwa." Napalunok ako. Kaluluwa? Tumango si Dago. "Oo, kaya kailangan mong maging matatag. Lahat ng tulong na binibigay ko ay walang hinihinging kabayaran. Ngunit kung gamitin mo ito sa pansariling kapritsyo, sa galit o paghihiganti, mapupunta ka sa dilim. Kaya huwag mong hayaang lunurin ka ng kapangyarihang hawak mo." Kinabukasan, isang matandang babae ang dumalaw sa aming bahay. Siya si Nanay Lita, isang albularyang kilala sa aming baryo. Hindi ko pa siya nakakausap noon, pero kilala siya sa pagkakaibigan ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. "Apo," sabi niya habang sinusulyapan ang paligid ng bahay namin, "may kakaibang enerhiya sa tahanan ninyo. Isang nilalang mula sa lupa ang gumagalaw sa anino ng gabi." Nagulat ako. "Paano niyo po nalaman?" Ngumiti siya, ngunit seryoso ang tono. "Matagal na akong nakakakita ng mga hindi nakikita ng karaniwan. Pero ang mas mahalaga, gusto kitang bigyan ng babala. Kapag pumasok ka sa mundo nila, hindi mo na ito basta-basta malalabasan." "Nay, wala naman po akong ginagawang masama." "Totoo, mabuti kang bata. Pero may halimuyak na ngayon ang kaluluwa mo na inaamoy ng ibang nilalang. Masasamang duwende. Mga lamang lupa na hindi tulad ng kaibigan mong si Dago. At kapag tinarget ka nila, hindi lang buhay mo ang kapalit, pati ang mga mahal mo sa buhay." Sa mga sumunod na araw, muling sinubok ang pagkatao ko. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa likod ng bodega, narinig ko ang dalawang kasamahan kong nagbubulungan. "Si Joren? Baka may agimat yan." Bigla na lang hindi na inaaway ni Mang Ruben. "Baka may kaibigan niyang aswang. Di mo ba napansin? Parang may nakasunod sa likod niya palagi." Hindi ko na napigilan ng inis. Tumayo ako at hinarap sila. "Bakit? Anong problema niyo sa akin?" Napaatras sila at kapansin-pansin ang takot sa kanilang mga mata. Isa sa kanila ang napaurong at napasigaw, "Huwag kang lalapit, Joren. May anino kang parang hayop sa likod mo." Napakunot ang noo ko. Sa gilid ng mata ko, parang may maliit na gumagalaw sa aking anino. Parang figurang hindi ko maintindihan. Mabilis, bigla itong naglaho. Muli kong naalala ang babala ni Dago. "Huwag mong hayaang gamitin ito sa galit." Nang gabing iyon, muling may sulat sa ilalim ng banig ko. Hindi ito galing kay Dago. Mas magaspang ang papel at ang tintay kulay pula. "Nakita namin ang galit mo, Joren. Kung gusto mong bumawi sa mga nanakit sa iyo, pumunta ka sa punso na may pulang hibiscus sa 12:00 ng gabi. Bibigyan ka namin ng tunay na kapangyarihan. Kapalit lang, isang patak ng dugo. Gabi, tahimik ang buong baryo. Tila pati ang mga insekto ay ayaw lumikha ng ingay. Hawak ko ang sulat na natagpuan ko sa ilalim ng banig. Basa na ito sa pawis ng aking mga palad. Paulit-ulit kong binabasa ang mga salitang tumusok sa kalooban ko. Pumunta ka sa punso na may pulang hibiscus sa 12:00 ng gabi. Bibigyan ka namin ng tunay na kapangyarihan. Kapalit lang, isang patak ng dugo. Hindi ko alam kung ito ba'y isang babala o tukso, pero sa loob-loob ko, naramdaman kong sinusubok ako. Gusto kong kalimutan ito
sunugin ang papel o ibigay kay Dago. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, humakbang ang mga paa ko ng kusa papunta sa kagubatan. 11:00 ng gabi. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng tuyong dahon sa ilalim ng aking mga paa ang naririnig ko. Sa ilaw ng buwan, natatanaw ko na ang pulang hibiscus. Nakatanim ito sa tuktok ng isang punso, maliit na burol na tila may hininga. Napatigil ako sa tapat nito, napalunok ako. Ang hangin ay parang biglang lumamig. Humihigpit ang dibdib ko habang napapansin kong kumikislap ang mga talahib sa paligid. Parang may matang nakamasid. Joren. Isang tinig ang sumingit mula sa kawalan. Malamig, mahinahon, pero may bigat. Sa tabi ng punso, unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Maliit, payat, at kulay abong lupa ang balat. Hindi siya si Dago. Ang mga mata niya ay pulang-pula at ang ngiti niya ay parang punit sa gilid ng pisngi. Alam naming galit ka. Alam naming gusto mong baguhin ang kapalaran mo. Lumapit siya. Hindi ko magawang umatras. Isang patak lang, Joren. Isang patak ng dugo. At bibigyan ka namin ng kapangyarihang hindi mo kailanman makakamtan mula sa duwending mabait. Pumunot siya ng karayom na ginto mula sa bulsa. Ikinilos ang kamay at lumutang ito sa ere sa pagitan namin. Patakan mo lang ang punso at magbabago ang lahat. Hindi ka na muling hahamakin. Hindi ka na muling yuyurakan. Hindi ka na magiging alipin. Tumingin ako sa aking palad, sa mga kamay kong sanay sa pang-aalipin at pagbubuhat. Mga kalyo, mga galos, gusto kong makaganti. Gusto kong ipakita sa mundo na hindi ako basta-basta. Pero pumasok sa isip ko si Dago. Ang mga paalala niya, ang mga ngiti niya tuwing tumutulong siya sa akin, ang panaginip ko kagabi. Hindi mo kailangang sumunod sa kanila, Joren. Ang tinig ni Dago ay dumaan sa hangin, parang eko mula sa malayo. Napikit ako. Malalim ang paghinga ko. At sa lahat ng puwersa ng kalooban ko, itinapon ko ang karayom sa damuhan. Hindi ako bibigay. Mas pinili kong manatili sa liwanag. Ang punso ay biglang umalog. Ang duwending mapula ang mata ay napasigaw. Magsisisi ka. Hindi mo alam ang tinanggihan mo, Joren. Hindi mo alam kung sino kami. Lumubog siya sa lupa kasabay ng pagsabog ng pulang liwanag. Parang lindol na saglit lang nangyari. At pagkatapos, katahimikan. Bumalik ang lahat sa dati, na para bang walang anuman ang nangyari. Pag-uwi ko sa bahay, napansin kong may bakas ng marka sa aking kaliwang palad. Parang ukit ng isang punso na may bulaklak sa itaas. Agad kong tinawag si Dago kinabukasan. Lumitaw siya. Mas seryoso ang muka kaysa dati. Joren, sabi niya habang tinitingnan ang palad ko. Pinili mo ang tama. Pero hindi na nila titigilan ang buhay mo. Ang marka na yan ay babala at panata. Babala na hindi ka nila kinalimutan at panata na hindi ka nila basta-bastang kukunin. Hanggat nabubuhay ka, susubukan nilang patayin ang liwanag sa puso mo. Napalunok ako. Ano na ngayon ang dapat kong gawin? Tanggapin ang regalong ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang ito para sa proteksyon. Kailangan mo na ring matutong lumaban. Mula sa bulsa niya ay inilabas niya ang isang maliit na singsing. Bakal ito, kulay itim, at may ukit ng punso, buwan, at mata. Ito ay gawa sa bakal na tinunaw mula sa apoy ng guni-guni, pinanday ng 7 duwendeng tagabantay. Sa oras ng pangangailangan, ito ay magiging sandata. Ngunit tandaan mo, hindi ito para sa paghihiganti. Gamitin mo lamang ito para sa pagtatanggol at sa tama. Ikinabit niya ito sa aking daliri. At sa sandaling iyon, parang may mainit na dumaloy sa loob ng katawan ko. Hindi galit, kundi tapang. Hindi kapangyarihan, kundi pananagutan. Nagising ako kinabukasan na parang may mas malalim na sigla sa katawan ko.
Bagaman pagod pa rin sa pangyayari sa kagubatan kagabi, tila may bagong lakas sa bawat hakbang ko. Parang hindi na ako yung dating Joren na kinukutya, sinisigawan at inuutos-utusan lang. Nasa akin na ang singsing na ibinigay ni Dago. Isang paalala na hindi na ako nag-iisa at isang babala na hindi pa tapos ang laban. Pagdating ko sa construction site, bumalik agad ang malupit na realidad. "Hoy, Joren!" Sigaw ni Gardo, ang isa sa mga foreman. "Bilisan mo ngayang hakot mo ng semento. Hindi ka bayad dito para tumambay." Nakayuko lang akong sumunod. Pero sa loob-loob ko, hindi na ako tulad ng dati. Hindi ko na kailangang sumagot para lang mapatunayan ang sarili ko. Mas matibay na ang loob ko ngayon. Habang bitbit ko ang semento, naramdaman kong parang may malamig na hangin na umiikot sa paligid ko. Mabilis na dumaan ang aninong hindi ko maipaliwanag na parabang dumaan sa gilid ko at dumula sa mga poste ng gusali. Napatingin ako agad sa paligid. Wala. Pero may kung anong bulong sa hangin. Sinimulan mo na. Hindi ka na makakatakas. Pagsapit ng tanghali, inatasan akong buhatin ang isang malaking bakal na beam na kahit 5 tao ay hirap buhatin. Napapailing pa ang iba. Paandar na naman ni Gardo. Bulong ng isa sa mga kasamahan ko. Hinawakan ko ang beam. Mabigat. Pero nang huminga ako ng malalim at tumuon ang isipan, parang may dumaloy na init mula sa singsing papunta sa braso ko. Ramdam ko ang lakas. Hindi lang ito lakas ng laman, kundi lakas ng kalooban. Unti-unti kong binuhat ang bakal. Napatingin ang lahat. Napatigil sa trabaho ang ilang karpintero. Si Gardo mismo, hindi makapaniwala. Putik! Anong klaseng tao ka, Joren?" Bulalas niya. Hindi ako sumagot. Tahimik akong bumalik sa ginagawa ko. Iniwan silang lahat na nagtataka. Habang pauwi ako, napadaan ako sa isang eskinita kung saan may batang umiiyak. Nakatayo siya sa gilid ng isang kanal at may hawak na laruan. "Kuya, tulungan mo po yung kapatid ko." Dali-dali akong sumunod. At sa loob ng kanal, may batang nakalugmok. Nahulog at hindi makakilos. Napuno na ng tubig ang paligid at konti na lang malulunod siya. Hindi na ako nag-isip, tumalon ako agad. Ilang saglit lang, nailigtas ko ang bata. Basa ako at putik-putik pero ligtas siya. Tumakbo agad ang nanay nila papalapit at umiiyak sa pasasalamat. Maraming salamat, iho. Hindi ka namin malilimutan." Paglingon ko, nakita ko si Dago sa kabilang kalsada. Nakatayo lang, nakatitig. May ngiti siya sa kanyang labi pero seryoso ang mga mata. Kinagabihan, habang nasa barong-barong ako at tinutuyo ang damit ko, biglang lumamig ang hangin. Pumatay ang ilaw kahit walang brownout. At sa salamin ng basag kong bintana, nakita ko ang refleksyon ng isang duwende, hindi si Dago. Isa siyang duwende na may balat na parang uling at may alikabok na ginto sa kanyang balbas. "Bakit ka sumuway, Joren?" sabi niya habang nakatitig sa akin mula sa salamin. "Ang kapangyarihan ay dapat ginagamit para sa sarili. Ang mga mahinang tulad mo ay dapat sumama sa amin. Ngunit pinili mong tumulong at sa pagpili mong yan, isinusumpa ka na namin." Biglang sumambulat ang salamin. Pero wala akong galos. Sa halip, kumislap ang singsing ko at may parang maliit na harang na pumrotekta sa akin. Tumayo ako, hindi na nanginginig tulad ng dati. "Magsama-sama kayo. Hindi ako titigil hanggat may natutulungan ako." Kinabukasan, isang matandang lalaki ang lumapit sa akin sa lugar ng trabaho. May hawak siyang baston at may takip ang isang mata. "Ikaw ba si Joren?" tanong niya. "Opo, kayo po." "May dapat kang puntahan. Hindi ko masasabi ngayon, pero kung gusto mong maintindihan ang pinasok mo, sumama ka bukas ng gabi sa burol sa gilid ng ilog. May taong magpapakilala sa iyo sa mga tagabantay."
Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero bago ako makasahot, naglaho siya na parang usok. Hindi ako makatulog buong gabi. Habang tinititigan ko ang kisame ng barong-barong ko, iniisip ko ang sinabi ng matandang lalaki. May taong magpapakilala sa iyo sa mga tagabantay. Hindi ito ordinaryong pakikipagtagpo. Parang sinisid ko na ang isang mundo na hindi ko na pwedeng takasan. At kung may mga duwending masama, may posibilidad na may kabaligtaran rin. Mga nilalang na nagmamasid, nagbabantay. Bago mag-alas 9 ng gabi, naglakad na ako papunta sa tinukoy na lugar, isang burol sa gilid ng ilog, 1 oras ang layo mula sa barangay. Madilim ang paligid, pero sa gabing yon, tila may liwanag na sumasabay sa bawat hakbang ko. Parang may kasabay ako pero hindi ko nakikita. Parang pinoprotektahan ako. Pagdating ko sa burol, may nakita akong maliit na altar na gawa sa kahoy. May mga kandilang nakasindi at sa tabi ng altar, may isang lalaking nakaupo. Matangkad, payat, may mahabang buhok at may tattoo ng mga sinaunang baybayin sa leeg. Tahimik siyang nagdarasal. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Ikaw si Joren. Paano mo nalaman? Matagal ka na naming hinihintay. Ipinakilala niya ang sarili bilang Amang Salmo, isa sa mga bantay ng lihim. Mga taong pinili ng mga nilalang ng kalikasan upang panatilihing balanse ang mundo ng mga tao at mundo ng mga engkanto. Alam mo ba kung bakit ka pinili ng isang duwende? Tanong niya habang naglalakad kami sa likod ng burol kung saan may nakatagong kuweba. Hindi ko po alam. Wala naman akong ginawang espesyal. Isa lang po akong trabahador. Hindi mo lang alam, Joren. Ang dugo mo'y may lahing matagal ng tinalikuran. Ang ninuno mong si Rafael ay isang bantay ng anting noong panahon ng mga Kastila. Pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng isang diwatang tagalupa. Ngunit itinatago ang lahing yan sa iyong linya ng pamilya hanggang sa muli itong nagising sa iyo. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Ang singsing na yan sa daliri mo, dagdag niya, ay hindi basta singsing ng duwende. Isa yang mutyang hinubog sa hininga ng araw. Matagal nang hinahanap ng mga nilalang ng dilim. Pagpasok namin sa kuweba, bumungad ang kakaibang tanawin, mga ukit sa pader na tila gumagalaw, may apoy na lumulutang at mga halaman na kumikislap. May mga nilalang rin doon. Matandang babae na may balingkinitang katawan, lalaki na may pakpak ng paniki ngunit may matang tao, at iba pa na hindi ko maipaliwanag kung hayop ba o tao. Sila ang mga tagabantay, sabi ni Amang Salmo. Bawat isa ay may gampaning mapanatili ang balanse ng ating mundo, at ngayon gusto kanilang subukan. Subukan? Tanong ko. Paano? Piniringan ako. At sa isang iglap, naramdaman kong para bang nilulunod ako ng hangin. Pagkabukas ng mata ko, nasa gitna ako ng isang itim na lawa. Malamig, malalim. Walang kahit anong makikita kundi ang sarili mong refleksyon. Ito ang lawa ng anino. Bulong ng tinig ni Amang Salmo na umaalingaw-ngaw. Dito mo makikilala kung sino ka talaga at kung sapat ang puso mo para sa kapangyarihang binigay sa iyo. Biglang umangat mula sa tubig ang sarili kong anyo, pero mas matanda, may maitim na mata at may dugo ang kamay. Wala kang silbi, sabi nito sa akin. Kaya kanila tinatapakan. Ginagawa mo lang yan para gumanti, hindi dahil mabuti ka. Hipokrito ka, Joren. Hinawakan ako ng nilalang na mukhang ako rin. Pinilit akong ilubog. Parang nalulunod ako sa sarili kong galit. Naramdaman ko ang lahat ng sakit, panghihina, at pangungutya ng buhay ko, parang sinusunog ang kaluluwa ko. Ngunit sa gitna ng dilim, naalala ko si Dago. Naalala ko ang batang iniligtas ko. Ang matandang nanay na yumakap sa akin. Naalala ko yung simpleng pasasalamat ng kapwa ko trabahador noong tinulungan ko siya buhati ng sako ng semento. Hindi ko ginagawa to para gumanti. Ginagawa ko to kasi alam ko ang pakiramdam ng inaapi.
at ayokong may iba pang makararamdam niyon. Biglang kumislap ang singsing. Isang liwanag ang lumabas mula sa puso ko, dumaan sa aking kamay at pinunit ang aninong nilalang. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng dilim. Pagbukas ko ng mata, nakatayo na ako muli sa harap ni Amang Salmo. "Malinis ang puso mo, Joren," sabi niya. "Mula ngayon, kilalanin ka na bilang bantay ng dugo't lupa. Ikaw ang magtatanggol sa mga inaapi laban sa dilim ng kapangyarihan." Mula sa likod niya, lumapit ang mga tagabantay at lumuhod sa harapan ko, hindi bilang pagsamba, kundi bilang paggalang. At doon ko naintindihan, ang totoong lakas ay hindi nanggagaling sa anting-anting, kundi sa kagustuhang manindigan kahit mag-isa. Pagbalik ko sa barangay, parang may bumago sa paligid. Ang mga taong dati hindi ako pinapansin, ngayon ay binabati na ako. May ilang trabahador pa nga na lumapit at sinabing, "Joren, salamat pala noong tinulungan mo ko sa trabaho. Hindi ko makakalimutan yon." Ngunit habang ang ibang bahagi ng mundo ko ay tila gumagaan, may isang lugar na muling nagpapabigat sa loob ko, ang mismong kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Naroon pa rin ang mga mapanlamang na supervisor, ang mga kasamang walang malasakit, at higit sa lahat, ang matagal ko ng problema, si Sir Mendoza, ang supervisor na dahilan ng maraming pagdurusa ko. Sa muling pagbabalik ko sa trabaho, napansin ko agad ang tensyon sa paligid. Mas tahimik ang mga trabahador. Wala nang masyadong kwentuhan. Para bang may nagbabadyang unos. "Uy, Joren," bulong ni Alan, isa sa matagal ko ng katrabaho. "May kakaiba kay Sir Mendoza. Parang laging wala sa sarili. Nagmumukhang natatakot." Napakunot no ako. "Si Sir Mendoza? Natatakot? Bakit daw?" tanong ko. "Ewan. Basta tuwing 12:00 ng tanghali, bigla siyang napapatitig sa isang sulok ng opisina. Para bang may kinakausap, pero wala naman talagang tao ron." Isang araw, tinawag ako ni Sir Mendoza sa opisina niya. Agad akong nagtaka, hindi niya ako kinakausap ng maayos dati, laging galit, laging masungit. Pero ngayon, baka sa mukha niya ang pangamba. "Joren," halos bulong niya, "ikaw ba yung sinasabi nilang binabantayan ng duwende?" Tahimik akong tumango. Napahawak siya sa kanyang noo. "Tulungan mo ko. May sumusunod sa kin. Simula nung isang gabi, may mga boses akong naririnig. May mga anino sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Wala akong pinapatay. Wala akong ginawang masama. Wala akong kasalanan." Ngunit sa likod ng kanyang sinasabi, alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi pa man ako nakasagot, biglang nagsara mag-isa ang pinto ng opisina. Napahawak si Sir Mendoza sa mesa, nanginginig. Umalingaw-ngaw ang isang boses. "Bayaran mo ang kasalanan mo. Ginawan mo ng kasamaan ang mga inaapi." Lumamig ang hangin. Pumutok ang ilaw. At sa isang sulok may lumitaw na aninong may pulang mata. Mabilis akong tumakbo palabas ng opisina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong kailangan kong maghanda. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi ko kayang harapin mag-isa. Kailangan ko si Amang Salmo. Kinagabihan, tinungo ko ang burol. Nakaupo si Amang Salmo sa tabi ng apoy. Tila hinihintay na ako. "Handa ka na, Joren?" tanong niya. May nilalang sa kumpanya. Kakaiba. Hindi tulad ng engkanto o duwende. Isa siyang aninong nabubuhay sa takot ng tao. Tumango si Amang Salmo. Ang tawag sa kanila ay sumayaw. Mga dating tao na nilamon ng inggit at kasakiman. At ngayoy nabubuhay bilang aninong sumasapi sa mga makasalanan. Tulad ni Sir Mendoza? Oo, matagal na siyang minamanmanan ng mga sumayaw. Isa lang siyang daluyan. Kung hindi mo siya maililigtas, kakainin siya ng anino at baka pati ang buong lugar niyo'y sakupin na ng dilim. Kinabukasan, 2:00 ng madaling araw, pumasok ako sa opisina
na may dalang pangontra, isang itim na bato mula sa kuweba, dahon ng salimbibig at ang mutyang singsing mula sa duwende. Pagpasok ko, nakita ko si Sir Mendoza, nakaupo sa gitna ng opisina, putla, hindi na halos gumagalaw. Wala ka nang ligtas, aninong bumalot sa paligid. Ang bangungot mo ngayon ay babalot sa lahat. Lumakad ako papasok, tahimik. Kung akala nyo madadala nyo ako sa takot, nagkamali kayo, sabi ko. Wala akong balak umatras. Nagsimulang umikot ang hangin. Lumabas mula sa sahig ang mga sumayaw maitim na anino, mahahabang daliri, mata ng apoy. Pero ang singsing ko ay biglang kumislap at parang nasusunog ang paligid nila. Isinaksak ko ang bato sa gitna ng opisina habang sinisigaw ang salitang itinuro ni Amang Salmo. Layagan ng liwanag, tadtarin ang anino, lumaya ang kaluluwang bihag sa kadiliman. Nagliwanag ang buong silid, parang isang bulalakaw ang sumabog sa gitna. Napasigaw ang mga sumayaw at isang sigaw ang dumagundong mula sa bibig ni Sir Mendoza. Napahandusay siya at nang magising, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Anong ginawa ko? Bulong niya. Simula noon, hindi na siya ang dating Sir Mendoza. Mula sa isang mapangabusong amo, naging tahimik siya at mapagpakumbaba. Naging maayos ang trato sa amin. At sa bawat kilos niya, ramdam mo ang tunay na pagsisisi. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang mga sumayaw ay isa lang sa mga nilalang na magtatangkang durugin ng liwanag. At ako, si Joren, ay hindi na simpleng trabahador. Ako na ngayon ang bantay ng mga inaapi. Lumipas ang ilang linggo matapos kong mailigtas si Sir Mendoza mula sa mga nilalang na tinatawag na sumayaw. Akala ko'y tapos na ang lahat, na ang katahimikan sa opisina at ang pagbabago ng ugali ng mga tao ay hudyat ng tunay na kapayapaan. Ngunit isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, naramdaman ko ulit ang malamig na simoy ng hangin, ang pagkinang ng lupa at ang pag-iinit ng singsing na bigay ng duwende. Muli siyang nagpakita, ang matandang duwendeng si Ragimban, ang aking tagapagtanggol, guro at naging kaibigan. Joren, wika niya habang lumulutang sa ibabaw ng punso. Ang ginawa mo ay isang pagsubok lamang. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa ba sapat yung mga sumayaw? Umiling si Ragimban. May mas matindi, mas malakas. Isa siyang nilalang na dating duwende, ngunit nilamon ng puot at inggit. Isang buralakaw, isang duwendeng naging halimaw. At ikaw lang ang maaaring humadlang sa kanyang pagbalik sa mundo ng tao. Ayon kay Ragimban, ang buralakaw ay dating tagapangalaga ng ginto sa ilalim ng lupa. Ngunit nang magpasok ng minahan ang mga ganid na tao sa bundok, sinira nila ang mundo ng mga duwende. Sa galit, nilamon ng kasamaan ang isang duwendeng nagngangalang Lumbak at isinumpa nito ang lahat ng tao. Umalis siya sa piling ng kapwa niya duwende at nagtago sa pinakailalim ng lupa. Ngunit ngayon, muling lumalakas si Lumbak at nais niyang maghiganti. At bakit ako? Bakit ako ang pinili mong labanan siya? Tanong ko kay Ragimban. Dahil ikaw lang, Joren, ang may pusong dalisay sa gitna ng pagdurusa. Ikaw lang ang may kakayahang makipagsanib sa isang duwende at hindi mabaliw sa kapangyarihan. Dinala ako ni Ragimban sa pinakasagradong bahagi ng kanilang kaharian, isang kuweba sa ilalim ng punso. May mga dingding na may ukit ng mga lumang panalangin at simbolo ng kapangyarihan. Naroon ang mga matatandang duwende, may hawak na tungkod at lahat ay nakasuot ng gintong balabal. Handa ka na ba? Tanong ng pinakamatandang duwende na si Dantukon. Kapag sinimulan natin ito, hindi ka na basta tao at hindi ka na rin basta duwende. Ikaw ay magiging tagapamagitan, isang bantay ng hangganan. Tumango ako. Nagsimula ang ritual. Uminog ang hangin.
Umilaw ang mga bato sa paligid. Ipinatong ni Ragimban ang kanyang maliit na palad sa dibdib ko, habang ang mga duwende ay nagsimula ng awit sa sinaunang wika. Buhayin ng dugo, sanibin ng diwa. Ilang kaluluwa, iisa ang layunin. Dugo ng tao, pusong duwende. Sa dilim ay tanglaw, sa liwanag ay sandata. Mula sa kanyang palad, may liwanag na pumasok sa katawan ko. Sumakit ang buong kalamnan ko, para bang sinisindihan ng apoy ang kaluluwa ko. Nakita ko ang alaala ng daan-daang taon ng mga duwende, ang kasaysayan ng mundo sa ilalim ng lupa at ang lalim ng galit ni Lumbak. Nang matapos ang ritual, bumangon ako. Hindi na ako si Joren lang. Ako na si Joren Ragimban, kalahating tao, kalahating duwende. May pandinig na kayang makarinig ng mga bulong ng lupa. May paningin na kayang sumipat sa kadiliman. At may lakas na hindi ko inaasahan. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Kinagabihan, sumama ako kina Ragimban at Amang Salmo upang puntahan ang pinaghihinalaang taguan ni Lumbak, ang lumang minahang isinara na noong dekada 90. Doon daw nanggagaling ang nakakalasong hangin na nagdudulot ng sakit sa mga taga-baryo. Pagpasok namin sa loob ng minahan, mabigat ang hangin, madilim, hindi ordinaryong dilim. Isa itong dilim na parang may isip, parang nanonood. Sa pinakagitna, naroon si Lumbak, malaki siya kaysa karaniwang duwende. Ang katawan niya ay parang bato, ang matay pula, at ang hininga ay may kasamang abo ng lumang sigalot. Ang duwendeng taksil at ang batang trabahador na kinatuwaan ng kapalaran, ani Lumbak, sabay ngisi. Hindi ako taksil, Lumbak, sagot ni Ragimban. Pinili kong manindigan para sa pagkakaisa, hindi paghihiganti. Nagsimulang magliwanag ang aking palad. Ramdam ko ang lakas ng sanib naming dalawa. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Lumbak. Hindi na ngayon. Sigaw ko. Pumutok ang lupa. Naglabasan ang mga halimaw na likha ni Lumbak. Mga nilalang nakahawig ng uod na may mata. Mga nilalang nagawa sa asupret usok. Pero isa-isa silang bumagsak sa lakas ng aming mga kasanayan. Ginamit ko ang mutyang singsing upang paligiran ng liwanag ang paligid. Sa bawat sigaw ko ng panalangin, ang lupa ay gumagalaw, ang hangin ay sumasagot. Hanggang sa ang huling tira namin ni Ragimban ay isinabay. Tanggalin ang kadiliman sa ngalan ng liwanag ng inang lupa. Mula sa dibdib ko, lumabas ang gintong ilaw. Sumalpok ito kay Lumbak. Napasigaw siya. Umuga ang minahan. At bago tuluyang maglaho si Lumbak, narinig ko ang kanyang huling panaghoy. Hindi pa ito ang katapusan. May mas marami pa sa aking darating. Pagbalik namin, agad kaming sinalubong ng mga tao. Nawala na ang masamang hangin. Nagbago ang ihip ng simoy. Ang mga halaman ay muling namulaklak. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling narinig ang halakhak ng mga bata sa paligid. Si Joren, ang dating binatang inaapi, ay naging alamat sa kanilang mga kwento. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa tapang. Ngayon, ako'y naninirahan pa rin sa baryo, trabahador pa rin, payak pa rin ang buhay. Pero sa gabi, kapag tumahimik na ang lahat, ako'y bumababa sa punso. Binabantayan ang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Dahil sa likod ng katahimikan, may mga nilalang na muling babangon. At ako, si Joren Ragimban, ang kanilang magiging kalaban. Wakas.